The Gilas national team is just getting better and better in the Tim Cone era at kapansin-pansin nito matapos pataubin ang kanilang dalawang opponent. Partikular ang ranked number 22 na New Zealand sa kakatapos lang na window ng FIBA Asia Cup qualifiers. The home team electrified the crowd with 93-89 win against the New Zealand Tall Blacks at sinundan nila ito ng pananambak sa Hong Kong team. Mga kahupis, less than 2 weeks lang ang naging preparation ng Nationals para sa window na ito and they still look fluid at pamilyar sa isa't isa. Well, alam naman kasi natin na ito na din ang na-assemble na Gilas squad noong nakaraang Olympic qualifying tournament sa Riga, Latvia last July. Tanging si Scottie Thompson lang ang naidagdag. Ang familiarity ay hindi na gaanong issue kaya naman mas madali ang preparasyon nila at mas magpo-focus lang sila sa plano nila paano tatalunin ang Tall Blacks at Hong Kong. Also, matatangkad ang Gilas players natin. Natatandaan nyo ba noong unang panahon na may mga katagang hindi talaga pang basketball ang height ng mga Pinoy? Well, noon yun. Not now. Kalahati sa na-assemble natin for this window stands 6'7" o mas patangkad pa. Hindi pa nakalagay si Kevin Kiambao na listed as 6'7" naman talaga but is officially 6'4" according to FIBA. Ang pinakamaliit na player sa ating national lineup ay si Scottie Thompson na 6'1" pero magaling mag-rebound as any other big sa torneo na ito. Ang mga numero sa rebound sa mga nakaraang laro talagang litaw na litaw. Gilas out-rebounded New Zealand pati na din Hong Kong sa kanilang second game. Sa paint scoring naman, 48-16 against New Zealand, while 50-18 versus Hong Kong. Gilas also led the tournament in block shots, averaging 5.3, proving na hindi na tayo mabubuli sa loob ng mas malalaking opponents. At isa pa sa exciting part, hindi pa naglalaro si AJ Edu, which will definitely bolster their interior domination. Not to mention the UP standout big man na si Kentin Meliora Brown na nagpahayag na din ng interes na maglaro para sa ating Gilas Nationals. The future is very bright para sa ating Gilas. For now, it revolves around Justin Brownlee, pero 5 years from now, the youth but experience ng team na ito ay maaring lumitaw gaya ng kay Kai Soto, Dwight Ramos, Mason Amos, and Kevin Kiambao. Their pro wings in Calvin Oftana and Jamie Malonzo ay wala pa sa 30 years old. So safe to say na siguro na we can give Chapit Aguilar his send-off he deserves na ilang taon na ding nagsilbi sa Nationals. How sweet! Yan muna mga kahupis. Hopefully magtuloy-tuloy na ito at mag-build up lalo ang Gilas Pilipinas program. Bye muna!